Amen. Praise the Lord. Una't higit sa lahat po, inais kong ipabot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba. Tangi lamang po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang naman na Pastor Wildy Estrada Almeda. Gayon din po ang mga turot aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. At sa mga beloved children po ng ating beloved parents in the Lord, magandang hapon po sa inyong lahat. Praise the Lord, purihin ang mahal na Panginoon. Sa inyo pong lahat, mga minamahal ko, mga kapatid, sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, nais ko pong magpasalamat sa hapong ito sa kagalingan na muling ipinagkalob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isang buwan po akong nagkasakit, humigit kumulang. Nagsimula po nung katapusan ng July nitong taon na ito. Akala ko po ay simpleng trangkaso lamang. At dahil nga po ako ay nag-iisa sa buhay, pag medyo maigi-igi na po yung aking pakiramdam, ako po ay patuloy sa aking paghahanap buhay. Andiyan ang pagmamaneho, pag-aangkat ng mga paninda para sa aking tindahan, mga minamahal. So hindi ko po inaasahan dahil po nung araw na yon ay mainit naman po. Subalit po paglabas ko ng bahay, pagdating ko po doon sa warehouse na aking pinuntahan, ako po ay naulanan ng ilang beses, umulan, uminit. Nung pagbalik ko po sa bahay, nung araw din na pong iyon, talaga pong bumagsak na po ang aking kalusugan, mga minamahal. Hindi na po ako halos makatayo, hindi na po ako makakain. Grabe na po yung panghihina ng aking pisikal na pangatawan. Hindi na po ako halos makahinga, mga minamahal. Masakit na po yung buong kalamnan ko. Ako'y patuloy na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, nagsusumamo, umihingi ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos. Doon po, naalala ko, mga minamahal, yung aking ipinangako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. 4 years ago po, nang magsimula ako magplano at mangako sa ating dakilang Diyos na sa taong 2021, ako po ay hihinto na sa aking negosyo. Sabi ko, mahal na Panginoon, ayoko nang malate sa Amoranto. Dapat 30 minutes before ng gawain, 15 minutes bago ang gawain, dapat naroroon na ako. Right, hallelujah. Nais ko, Panginoon, madagdagan na yung aking pagpupuri sa iyo araw-araw. Mahal na Panginoon, sabi ko, nais ko madagdagan ang aking pag-aayuno. Ayoko na malate sa gawain sa Amoranto. Alam po yan ng ibang mga kapatiran, yung pinangako ko sa mahal na Panginoon na ganyan. At nung ako po, mga minamahal, ay wala ng lakas. Natay na ako sa banig ng karamdaman. Halos hindi na po ako makahinga. Halos hindi na po ako makatayo. Isang kutsara man pong pagkain ay hirap na akong lunukin. Doon ko po naisip yung aking ipinangako sa mahal na Panginoon, 4 na taon na ang lumipas. Sabi ko, mahal na Panginoon, mangusap ka po sa akin ng maliwanag. Alam mo naman pong ako'y nakahandang sumunod sa iyo. Kung ano po ang nais mo, mahal na Panginoon. Bagamat po sumasagi na sa isip ko, yung ipinangako ko sa mahal na Panginoon. Sabi ko, dahil po ako'y nangihinayang doon sa aking negosyo. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, pabayaan mo ako makapagnegosyo pa hanggang 2022. Gusto ko pang kumita kahit 2 M. Kasi naawa po ako, mga minamahal, sa anak ko dahil PWD po siya. Ayaw na po niya mag-abroad. Nung nabalitaan ko po to last year sa aking manugang na ayaw na bumalik sa abroad ng aking anak, naawa ako. Gusto ko po siya mabila ng bahay at lupa kahit maliit lang. At gusto ko po sana silang maibili mga minamahal ng sasakyan, yung automatic engine, dahil po yun lamang po ang pinahintulutan ng driver's license niya sa LTO, automatic engine. At dahil na rin po sa pakiusap ng isa kong empleyado na magto-12 years ko na pong tauhan, parang naawa po ako sa kanya dahil wala na po siyang hanap buhay. Alam kong mahal niya yung hanap buhay niya. Yung pagtitinda, mga minamahal. Subalit po, nung mawala na ako ng lakas, isang idlap, sabi ko, yung dati, sabi nila sa warehouse, 2 kataong lalaki, katumbas ng lakas ko. Sa kabila na ako'y senior citizen na.
Sabi nila, ganoon ako kalakas, napakabilis ko lumakad, mga minamahal. Dahil nga po ako'y nag-iisang naghahanap buhay. Lahat po hinahabol ko. Lahat ng oras pinanghihinayangan ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi lahat ng tao binigyan mo pagkakataon para kumita. Hindi lahat ng tao binigyan mo ng pagkakataon para makapagnegosyo. Hindi lahat ng tao binigyan mo ng kalakasan upang makapaghanap buhay. Subalit mga minamahal, lumalugmok ako sa karamdaman nitong July. Sumamo ako tumingin ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sinabi ko, mahal na Panginoon, kung talagang kalooban mo na, bitawan ko na yung paghahanap buhay ko. Bibitawan ko ng mga mahal na Panginoon. At sa ikatlong linggo po ng aking karamdaman, medyo nagkaingin po ako. Panilagyan ko po yung tindahan ng space, commercial space for rent. At doon po, mga minamahal, nung mailagay yun, ay tuluyan po ako nakarecover, nagkaroon ako ng lakas. Hallelujah. Praise ka, mahal na Panginoon. Salamat po sa mga pagtutuwid ng mahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, bago pa po yan, na-discern ko na talaga noon, na talagang paalala ng mahal na Panginoon sa akin, na talagang pinapaalala niya sa akin yung pangako ko sa Kanya. 4 na taon kong plinano. Nabangga po yung sasakyan ko noong June po yata yun or May. Tapos po, pangalawa, naka-atras po ako dito sa likod po ng motor. Mga minamahal, naisip ko na, nadidiscern ko na, sabi ko paalala na mahal na Panginoon dahil nga po yung mga pinangako ko sa Kanya, nadadagdagan ko na yung aking pagpupuri sa Kanya. Hindi na ako malilate sa gawain. Kahit minsan naka-livestream kami, sabi ko dapat hindi na ako nalilate sa gawain. Mga minamahal, ako'y nagsumamo, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Tutuparin ko na yung ipinangako ko sa iyo. At doon po mga binabahal, unti-unti ako'y naka-recover. Hanggang po nung pang-4 na linggo po na ako'y may sakit. Tumawag yung aking mahal na kapatid sa US. At sinabi niya sa akin, manay ganyan na ganyan yung nararamdaman ko nung ako'y mag-positive dito. Pa-admit ako, nag-drive ako mag-isa papunta sa ER, ganyan ganon. Sabi niya, mabuti na lang po mga minamahal nung prinangka kanya ako nung mga panahon na yan. Dahil medyo maigi na po yung pakiramdam ko. Wala po ako ininom na gamot mga minamahal. Wala po akong herbal na ininom. Pinagaling ako na mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God. Sabi nung kapatid ko, ganun daw po yung nararamdaman nyo nung mag-positive siya sa US. Sabi ko, hindi. Wala akong COVID. Sabi niya sa messenger, are you sure? Sabi ko, oo. Sigurado ako kasi wala naman akong mic. Hindi naman sumasakit yung ulo ko. Wala naman po akong lagnat, mga minamahal. Talagang pinaalalahan lang ako ng mahal na Panginoon dahil doon sa aking ipinangako sa ating dakilang Diyos. Tapos sabi ko sa kanya, kung ako may COVID, kung ako'y positive, disin sana yung bata. Yung anak nung nagmamahasad sa akin na at ngayon ay kapatiran na po natin, ito'y dati ko pong kasambahay mga minamahal. Disin sana po yung 8 months old na bata, nahawa na po sa akin. Disin sana po yung mga bunga ko nag-aasikaso sa akin, hinihilot ako, pinapakain ako. Disin sana po sila'y nahawa na. Pero hindi po COVID yung sakit ko, sabi ko sa kanya. Salamat sa mahal na Panginoon dahil totoo po naman na hindi po ako positive sa ganyong karamdaman. At salamat sa mahal na Panginoon dahil ibinalik muli ng ating dakilang Diyos yung kalakasan ko. At sa ngayon nga po, mga minamahal, ito po ay may nagre-renta na. Sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng maayos na renter. Mahal na Panginoon, yung unang buwan na renta ng pwesto na to ay pagkakaloob ko sa banal na gawain mo, mahal na Panginoon, na walang bawas. Puri na mahal na Panginoon, ako po'y malakas na ngayon. Ibinalik na ng ating dakilang Diyos ang kalakasan ko. Praise the Lord, Wala na Lord po God. akong karamdaman, bagamat hindi po ako nagpa-check up, hindi po ako nagpa-hospital, hindi po ako uminom kahit isang tabletas dahil ayoko po masira yung patutuo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoong Diyos. At ngayon po mga pinamahal, yung mga kapatid ko, yung nasa UAE at yung nasa US. Sila pong dalawa ay nag-uunahan para ako'y dalhin sa bansang iyan. Subalit sabi ko,
malayo yung gawain, wala daw pong problema. Manay, ipagdadrive kita. Paruot at pabalik, mga manay, ipagdadrive kita patungo doon sa inyong church. Mga minamahal, tanging sagot ko sa kanila ay pareho lamang. Sabi ko po, mga minamahal, masaya ako at kontento ako sa buhay sa Pilipinas. Masaya ako dahil naglilingkod ako sa mahal na Panginoon. Ito na lamang po, mga minamahal, ang tanging kaligayahan ko sa buhay. Ito na lamang po ang tangi kong kaligayahan sa buhay, mga minamahal. Hindi ko na po inangad kahit hindi po ako makarating sa ibang bansa. Basta po mapaluguran ko, mahal na Panginoon, sapagkat nabuhay pa ako. Nung araw po, hindi ko na nga akalain na aabot pa po ako ng 35 years old. Sabi ko, malabo na nga yata na mag-36 pa ako kay mag-37 years old. Subalit mga binamahal, sa kasalukuyan ako po ay 62 years old na. Dahil sa habang at Praise the tulong ng Lord. ating Oh, dakilang glory to Diyos. God. Thank you so Dahil much, po sa mga Lord. panalangin ng ating minamahal, ginagalang mahal na pastor. Ilang beses po ako noon nag-attempt magpakamatay. Dahil po sa dami ng karamdaman ko. Dahil po sa pag-akala ko nung araw mga minamahal, ay isa akong AIDS positive. Salamat sa Diyos dahil negative naman. Nagkaroon na po ako mga minamahal ng namumuti na yung dugo, nagkakapasa-pasa na po ako dahil nagkaroon na po ako ng insomnia. Ilang taon po ako hindi makatulog dahil po sa mga problema na yan, dahil po sa mga karamdaman ko, dahil po sa ovarian cancer ko, dahil po sa 13 karamdaman. Mga minamahal, yung aking ovarian cancer, nagkaroon po ito ng komplikasyon na maga po yung aking puso at Tay Abdulapay. May ulcer pa po ako noon, may nervous breakdown, may migraine po ako, may almoranas, may dysmenorrhea, may pain. Ang dami ko pong karamdaman, mga minamahal. Subalit nang matagpuan ko po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade Ministry. Salamat sa mahal na Panginoong Diyos. Lagi ko sinisigaw, salamat mahal na Panginoon. Dahil may Jesus Miracle Crusade. Sapagkat kung wala Jesus Miracle Crusade Ministry, kung walang nagpagal, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kundi dahil sa bag mo sa akin, dapat matagal na akong patay. Salamat, mahal na Panginoon. 62 na po ako, buhay pa ako. Malakas pa ako, purihin ka, mahal na Panginoon. Dahil sa tulong at abag ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung dati walang makain. Kahit mainit na tubig, walang mainom. Dati ako po'y sustentado ng ating church. Binibigyan ako ng mga pastora ng pamasahe weekly para lamang po kaming mag-inay makadalo sa bunalang gawain 3 times a week. Wala kaming makain, mga binubalon. Subalit napakadakila ng Diyos. Totoo mahal na Panginoon. Lord, hallelujah. Tumutugon ang mga dalangin sa mga sumamo sa kanya. Sa nagdilangin ng ating mahal na pastor. Binigyan po ako ng brand new na sasakyan. Binigyan po ako 3 Praise the palapag Lord. na bahay. Commercial, residential, mga binamahal. Salamat sa dakilang Diyos. Dahil malakas mga salamat, mahal na Panginoon. At hanggang dito na po lamang, ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, ay tangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo mga namahal. Sa ating pong, sa ating napakarikel ng Diyos, sa ating mapagpal na Diyos,